Donation kayo donation ka ng mga pintura, mga ilang piraso po ba yan? Actually, good morning muna. Good morning sa lungsod ng Maynila. Good morning sa lahat ng mamamayan ng Crown City ng Metro Manila. Kung ilan ang binigay, hindi po namin sa totoo lang, hindi po namin nabibilang na. Kasi medyo marami po ang kailangan nating beautification sa Maynila to really enhance and improve at papakita yung mga lugar ng Maynila in a different manner this time. Katulad nitong sinimulan na nating stretch ng plant box pagmula Recto papuntang Arpapa. Nahinto lang gawa na nag-uulan pero marami-rami po yon. Ito po nasa background natin, para lang meron tayong background na meron tayong mga balde-balde dyan. Pero marami po tayong kakailanganin pinturahan sa Maynila. Nagsimula lang po tayo talaga ngayong panahon na ito, naantala nga lang gawa ng bagyo. So ano po yung naging motivation ninyo kung bakit lungsod ng Maynila yung isa sa napili ninyo na tulungan or bigyan po ng ganito mga produkto? Yeah, magandang nabanggit mo yan kasi tayo na may kilalang tumutulong sa lahat ng local government units na lalo't nasa sakop ng Metro Manila. Siyempre, nandito yung nakararaming mamamayan. So, ang motivation natin, number one, naniniwala kami sa governance ni Yorme. Naniniwala kami sa programa at plataforma niya. Kami natutuwa sa muling naging alkalde ng Maynila. And sa pamamaraan na yun, simpleng contribution na namin yung makapagpintura tayo sa mga public spaces ng Metro Manila for the upliftment, siyempre. Kasi sabi nga, mental health ang importante, di ba? Pag nakita mo malinis, maganda, nakakatulong yun sa mental health ng mamamayan. So, nandun tayo sa aspeto na yun. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Hanggang saan po yung pipinturahan niyo, sir? Albot ba yung tatabi niyo? Well, kung tutusin, sa bilang, kung hindi ako nagkakamali, meron kaming about 54 sites. 54 or 55 sites na based on na pag-agreehan natin with the City of Manila. Pero hindi ko nahihinto kasi doon sa 55 sites Kasi like for example, yung plant box na sinabi ko kanina, wala naman doon sa 55 yun. So, meron din tayong gagawin pa at kausap natin yung sa South Cemetery. At saka itong sa Manila Zoo, kausap din po natin kanina. So, nagagawin po natin lahat yan. At gusto natin talaga na as much as possible for the City of Manila, lalo't ito yung gateway. Di ba? Pag meron tayong mga bisita, dito na pupunta. Mas magandang, hindi man natin mapantayan, mahabol natin yung kagandahan ng tourism ng ibang bansa. Tayo yung Pearl of the Orient. So dapat talaga maganda ang Maynila. Lalo na ang ating lungsod ng Maynila ay sa mga estudyante natin ng university natin. Andito ang University Belt. Yes, University Belt. Yes. So yun, sir, disregard po natin ang politics. Nagagawa niyo po ba din po itong programa ninyo noong nakaraang administrasyon? Yes, actually, meron tayong ganitong programa din nung time ni nakaraang Mayor Hani Lacuna. Although not in the same capacity kasi at that time, medyo limited pa yung pwede nating gawin. Ngayon sa pagkakataong ito, nabigyan tayo ng mas malawak na mandato. So talagang natutuwa kami na mas marami tayong magagawa this time. So mas magaganda talaga ang lungsod ng Maynila dahil sa inyo. Ay, salamat po. Well, hindi naman lang din dahil sa amin. Siyempre, this is a concerted effort. Bayanihan to Ika nga, pintura ang dala natin, iba yung magpapahid, iba yung talagang magdidisenyo, mag-layout. Ayun, mutik malaglag. Sir, kasama ba sa programa niya yung mga public school? Public school, magandang topic yan. Kasi may standard ang tawag dito, yung education department. So may mga standard colors sila. So nakikipag-coordinate din po kami sa kanila para ma-implement yung mga standard colors ng ating education department. And in terms of repainting needs nila, every time po may summer break, palagi po kaming kaagapay ng Brigada Eskwela. Hindi lang po dito sa Maynila, kundi nationwide po. So talagang tayo ika-partner din ng mga public schools.
So para po sa pag-i-implement ng project nyo, sir, may target po ba kayo everyday kung saan kayo banda gagawa or Well, hopefully, ang priority areas as was given by si Andres is yun ng kahabaan ng Recto hanggang Apapa, tapos itong Lagos Milad vehicular underpass. Tapat po, ito sa tapat. So, yun po yung priority number 1 na areas na dapat pagandahin. Eh, susunod na po namin dito yung iba pang mga ibibigay nila sa amin na priority locations. Katulad nga na nabanggit ko kanina, kausap namin sa Manila Zoo, kausap din po natin yung sa South Cemetery. So, yun po, mga isusunod po natin yan. makakaasa po ba kami, sir, na kami po ay makakapisuhan ninyo para kung dapat makita din naman din namin yung actual Ay, maraming salamat. project para Oo. syempre promotion with the name of our city mayor. Oo, masarap. Di ba? Mga Oo. promoter naman po kami. Maganda nga ng loob So niya. sana ma-welcome niyo po kami ito sa pag-promote sa actual na activity ninyo. Yes, yes. Maigararangal, katutuwa at ikagagalak namin na nandun kayo. Kasi talagang, well, hindi naman siyempre gusto natin may camera tuwing gagawa tayo ng mga beautification project na ganyan. Hindi naman kailangan. Kaya lang siyempre, mas maganda rin na nalalaman ng mga manyan kung ano yung ginagawa ng pamunuan ng Maynila in terms of beautification and upliftment of public spaces. Sir, since when nag-start yung inisyatibong pagtulong po sa city government? Well, kasi ngayon, age of information, di po ba? So lahat ngayon, talaga, may telepono, may camera, may video eh. Pero kahit pa nung unang panahon, kasi I've been with the company for 30 years. Sa pagkakatanda ko po, panahon pa nila Mayor Bagatsing, Mayor Lim, lahat po, nandito na kami, kapartner na talaga kami ng Maynila, Mayor Atienza. So, sa iba-ibang kapasidad nga lang po. At we believe in partnering with government in terms of beautification and improvement of yung living, accessible spaces, public spaces ng mga may maulan eh. Akala namin wala nang ulan eh. Dapat tutuloy na namin yung sa may plant box eh. Na yung ang stretch kasi nahinto yata kami. Saan ba kami? Doroteo sa yata kami na nahinto from Recto. Pero hanggang Arpapa kasi yun eh. So dapat sana matuloy kami. Although may silong yung sa ilalim nung dito nung LRT, kaya lang po kasi meron siyang mga downspout na tumutulo eh. Hindi ko pwede sa pintura, lalo yung pintura ginagamit natin, masisira kapag kanabasa. Kailangan yan, matuloy na maigi. Maganda ang panahon. So yun ang priority natin. Ayun, sir. Yes, tinatapos natin. Hopefully pagka gumanda ang panahon. Pag gumanda ang panahon. Sir, linawin lang po natin, hindi lang pintura yung binibigay nyo ng pati yung manpower. Oh yes, yes. Labor and materials of course. Kasi ang focus natin dito, yung civil engineering at yung mga kawanin ng ating engineering department, makafocus naman doon sa iba pang mga projects ng Maynila. Tayo doon sa mga existing. Yung mga existing footbridge, existing na bridges, flyovers, at saka ano ba ito, underpasses and walls like sa Mehan Garden. Yan. Tayo na rin yan. Pero yung mga bago at saka needs improvement or construction, yan. Makapokus yan yung ating Office of the Civil Engineer. Sir, bakit Boysen, hindi ibang brand? Well, Boysen kasi yung ating brand, number 1. Diba? Pero bakit? Yan ang magandang tanungin kay Yorme. Pero at any rate, palagay ko, the company has been here for over 70 years. 73, if memory serves me correct. We're on our 73rd year. At in being here for that long, alam mo naman natin, pag sinabi mo 73, naabutan niya ng World War II. Ibig sabihin ng panahon na kailangang i-rebuild ang Maynila kasi ito yung bugbog ng bomba nung time ng Hapon di ba? Andito na kami. So, naniniwala kami na we value, ang Pilipino, we value relationships. Ganun tayo. Relationship-based tayo sa Pilipinas. So, dahil doon, I think yun ang isa sa mga dahilan kung bakit Boysen. Bakit Boysen, mga kababayan, matangkilitan namin yung produkto nila dahil maraming gaganda. Alright. Okay. Like, Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, pakistit lang yung